Kaya bang bumiyahe ng isang minivan na to sa buong Pilipinas? Kasi kung hindi nyo po alam, madaming tao ang nagdududa sa kakayanan ng mga ganitong sasakyan. Mga basura daw kasi ito na galing sa Japan. Chap-chap itong dumating sa Pilipinas pagkatapos dito na inayos at inassemble. Kahit hindi mo din maaalis sa mga tao ang pagdududa sa ganitong klaseng sasakyan. Pero sa videong ito, ako ang sasagot ng mga yan. Titignan natin kung hindi ba ito mag-overheat along the way or kung kaya bang umahon nito sa mga bundok na ating dadaanan. Masasagot din dito ang tanong na kung pwede ba to sa expressway, pati na din kung magkano ang binayaran namin sa pagtawid sa mga barkong dadaanan natin. Kaya make sure to get your popcorn and follow along dahil hanggang Luzon na ang mapapanood ninyong video mula dito sa Mindanao, Visayas hanggang makauwi ng Nueva Ecija. Hindi ko na puputulin para walang bitin, kaya simulan na natin ang unang hakbang patungo sa ating pag-van life. Good morning mga kabatak, day 2 ng pag-uwi natin sa camper van natin na si Vantot from Davao to Nueva Ecija. Tignan natin ano mangyayari. Let's go! Actually, ang luwang ng buong camper van na to. Maaga kaming umalis dito sa Surigao upang sa ganun ay maaga din tayong makarating ng pier at makakuha ng ticket patawid ng Visayas. Pagdating natin sa pier ay nagkaproblema tayo dahil wala pang barkong aalis kaya sinuyod ko to isa-isa hanggang natagpuan namin itong shipping lane na lang ang babayaran. Sa ticket na dalawa kami. Dalawa kayo, libre na nga, sakyanan lang ang bayaran. So doon na dalawang daan. Oh, sige. Thank you. Salamat po. Thank you. Kompleto na to, kuya. Pati yung binigay mo sa akin kanina. Okay na lahat. Okay na lahat. Sige, salamat po. Bali ito lahat ng binayaran namin, 129, 129. Total na lang 2,800 kasama na isasakyan, which is pwede na din, hindi na masama. Dito kami nag-almusal nun, naalala ko pa. Nice to meet you po. Habang wala pa yung barko ay nagtali muna ako ng duyan dito at umiglip ng mabilisan. Dito din kami nag-almusal nung nagbisikleta kami papunta dito sa Davao. Nakakatuwa lang din na dati bisikleta lang ang gamit natin at ngayon nabili na natin yung pangarap nating camper van. Ano, yan ka muna. Tamang relax muna habang nandito tayo sa taas ng barko. Teka, patugtog nga tayo ng relaxing music dyan. Umalis yung Roro ng alas 11 at alauna na ngayon. Saktong 2 oras lang yung biyahe. At yan, bababa na tayo. Welcome to Leyte. Akala ko nga ay magiging relax lang ang biyahe namin dito pero sinalubong kami ng napakatataas na kalsada dito sa Leyte. Well, okay na din ito dahil kahit papano na-testing agad natin ang kakayanan ni Vantot sa pag-akyat sa matataas na kalsada. So bali ayun si Vantot, dumaan kami dito sa San Ricardo. Grabe yung kunat ng ahon, nagulat ako pero kinaya ni Vantot. Ayun na siya, magpipicture lang kami dito sa magandang view. So shout out kay Boss Dudong. Sobrang sulit ng unit mo, Boss Dudong. Subok na dito. Tignan nyo na may kunat na yan, no? Pababa pa yan hanggang dun, diretso. Grabe, bundok pala talaga dito, ang kunat. Ayan, makita nyo yung daan, bibiglayin natin to. Nadala na ako kanina. Dito nga ay makikita ninyo na sobrang kunat talaga ng kalsada. Actually may kaka-aksidente pa nga dito na nadaanan natin. Tumahog boy, sobrang kunat naman ng daan dito. Sobrang kunat guys. Sa mga hindi nakakaalam, ito ang tinatawag ng mga taga Leyte na most dangerous road. Parang saddle or shuttle yata yung tawag nila sa kalsadang ito. Hindi ko masyadong kabisado sa mga taga Leyte. Paki-comment naman yung tamang specific na word dito. I can sing a love song. Dito kayo dadaan, ihanda nyo na din ang inyong gas dahil medyo malayo ang mga bayan dito.
At ayan, nandito tayo ngayon sa Liloan Port. Dito kami sumakay noon kaya hindi namin nadaanan yung San Ricardo. Pero mga 30 to 40 kilometers lang naman ang pagitan. Ang kaso lang bundok. Pero okay din kasi na-test drive natin si Bantot at nakaahon, nakasurvive. Okay, goods. Biyahe na ulit. Bundok pa uli yan. Mahahaba at matataas na kalsada pa ang dinaanan natin dito hanggang sa makarating tayo dito sa pinakamatangkad na tulay sa buong Pilipinas. Ito ang Agas-Agas Bridge. Dito tayo ngayon sa pinakamataas na tulay sa buong Pilipinas. Ito ang Agas-Agas Bridge. Siguro naman mga kabatak, hindi ko na kailangan ipaliwanag sa inyo bakit ito ang naging tallest bridge in the Philippines kasi pag dumungaw ka dito, wow! Nakakalula mga kabatak. Siguro pag naghagis ka ng bato dyan, matagal bago bumagsak ko. Tapos ayan yung view natin. Tapos napakaganda ng tulay na to. Shoutout kila sir. Salamat po. So meron ditong vertical limit. Check namin kung kakasya kami. Hindi ito yun. Bakit? Sobrang mahaba at nakakapagod ang biyaheng ito dahil dumiretso pa kami ng Tacloban pero sobrang sulit naman dahil sa magagandang view na ating nadaanan. 6 PM nasa Tacloban na kami. Dumiretso na tayo dito sa ating tutulugan upang sa ganon ay makapagpahinga na din ang pisikal nating pangangatawan dahil sa sobrang dami ng nangyari ngayong araw. Pero teka, mahaba pa ang biyaheng ito kaya naman huwag kayong aalis, dyan lang kayo. Pangatlong araw ng pag-uwi natin sa Luzon para gawing camper van itong si Bantot. Tara, samahan nyo kami kung anong mangyayari ngayon. Babiyahe tayo ngayon pa Legazpi na. Legazpi Albay, see you. Tacloban City, goodbye! San Juanico Bridge. Sa totoo lang, medyo nang hinayang talaga ako dito dahil wala akong shot sa San Juanico. Pero okay lang dahil pangalawang beses naman na natin to. Ito yung tulay na nakikita ko lang dati sa libro. Ang ilaw no? Para kaming nagano dito, kakabayo. Pagdating natin ng summer ay medyo madaming ginagawang kalsada dito. Actually, hindi naman talaga to yata natatapos. Parang ang nangyayari kasi nasisira agad dahil palagi itong dinadaanan ng mga truck na nagdadala ng goods from Luzon to Mindanao and vice versa. Nung nagbike kami, dito kami natulog sa gasolinahan na to. So shoutout sa gasolinahan na yun. Ayun na yung kubo dati. Dito kami natulog nun sa gasolinahan na to. Shoutout sa may-ari. Yan, wiwi break lang. Ganda ng view. Oh, bundok. Sarap. Sarap ng hangin dito sa summer. So swinging, so swinging, so swinging, so swinging. Minsan napapaisip ako kung paano ko ba nagawang bisikletahin ang mga kalsadang ito. Pero sa tingin ko, ganun talaga. Kapag pangarap mo yung ginagawa mo or masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo nararamdaman yung pagod nito. Every bird, bee, and tree sing a song for us. Manila. Ingat, ingat. Thank you, bossing. Salamat. Still the night. Dito kami kumain. Dito lang kami kilala. Shoutout sa kanilang lahat. Maiksi lang ang Leyte at Samar. Mga siguro around 4 to 500 kilometers lang na by land ng sasakyan. Kaya nung nadaanan na natin lahat yan, ay umabot na tayo dito sa May Allen Port. Dito tayo sasakay papunta na ng Luzon. Patawid na. Welcome Luzon na ba agad? At po, ma'am, pwede na pumasok. Ano po? Ba't na kayo sa Coast Guard? Pero daan na kayo doon ng selfie. Sige, ma'am. Ayun lang, sir. Medyo mas madaming proseso dito kaya naman palipat-lipat ka pa ng office na pupuntahan. Pero okay lang naman, hindi naman magulo ang sistema. Malalayo lang yung mga opisina nila. Nag-vlog kayo? Opo. Thank you po. Ay, bale, nandito na tayo sa Roro. Ang total na binayaran namin ay 1,879. Lahat na yon mula terminal fee, sasakyan, tsaka pamasahe namin dalawa. So, yan. Sasakay na tayo dyan.
Yan o, shoutout kay sir. Sir. Magandang umaga po. Salamat po. Ito yung mga pagkakataon na muntikan pa tayong maiwan ng barko dahil halos hindi magkasya itong ating sasakyan. Buti na lang malulupit yung mga marino dito na nai-adjust ng paunti-unti ang ibang mga sasakyan na nasa loob kaya nagkasya si Vantot. Kasya na yan, maluwang na yan. Bridge mo pa. Yan, shoutout sa mga marinong nandito. Lulupit oh, napagkasya. Yan, salamat po. Thank you. Thank you. Holiday season pala nung inuuwi natin tong si Vantot kaya nasabay din tayo sa madaming mga biyahero pero okay lang din naman kasi meron nga tayong magic duyan. Dito tayo natutulog kapag sumasakay sa mga roro kasi nga mas madali at mas komportable dito. Paglapag pala ng barko dito ay Luzon na, parting Bicol or Matnog to be specific. Shoutout sa mga Bicolano at sa mga taga Leyte at Samar na nadaanan natin kanina. My feet get to itching, I just run. All my friends have stopped inviting me to where they are, figuring I'll just be on the road. It's not that they're wrong, it's just that Welcome to Luzon! And just like that ay nandito na nga tayo sa pinakabuntot ng Luzon, ang Matnog dito sa Sorsogon. call out all you who wander, seeking beyond wherever you've been. Sa pagkakataon na to, tatanungin ko muna kayo kung napapagod na kayong manood. Kung oo, pwede ka munang mag-like tapos mag-subscribe at mag-comment ng thoughts dito dahil ngayon ay dumaan kami dito sa isa sa mga pinakasikat na puntahan ng mga nagbibisikleta dito. Ito ang Highlands. There are more Dito kami ngayon sa Highlands, sa Legazpi. Yan, makita nyo yung buong Legazpi dyan. Ito yung Mount Mayon, wala pang clearing. At ayun si Bantot. Kayang-kaya naman pala umahon nitong band na to eh. Pumunta na din tayo dito sa Legazpi Albay upang makitulog na din dito sa Dane's Homestay. Mga tropa natin to na mga nakilala nung nagbibisikleta pa tayo. Napakalinis at napakaganda ng mga kwarto dito. Isama mo pa ang affordable na presyo kaya pwede nyong i-check yung Facebook page nila dyan. I suppose it's Daming battery dito. Kunin natin yung isa. Gawin nating solar kay Bantot. Kagandahan dito, kitang-kita mo yung Mount Mayon dyan. Bukas ng umaga, papakita ko sa inyo yung sinasabi ko. Habang chill muna hanggang sa nagdatingan na yung mga totoong kaibigan at nakasuporta namapayat sa ka. atin. Lubong. Ay, thank you, sir. Sa inyo ni. Salamat po, salamat, Sir Rani. Thank you. Pili. Welcome back. Oo nga, sir. Eh. Thank you po. Salamat. So, nice to meet you again. Kumusta, sir? Hi, sir. Kumusta? Kasama pala kayo. Kapatid ko, si Samuel. Ito din siguro yung pinakamasarap sa lahat sa parte ko bilang bumabiyahe talaga sa buong Pilipinas na kahit saan tayo mapunta may mga kaibigan tayo na nakakasama at pwedeng makasama. Minsan yung makakwentuhan ko lang sila kahit sa maiksing panahon ay nakakatanggal din talaga ng pagod sa biyahe. Thank you po. Salamat. Sir, thank you. Thank you. Sir Eric, nice to meet you again. Sir, thank you. Ay, thank you very much. Sir, thank you. Thank you, master. Ano na to? Team Bicol na to. Pagbalik mo, maluwag na to. Dapat, sir, kasya na yan. Maluwag na to. Dapat kasya na yan pagbalik. Dito na din pala kami naghapunan sa kapitbahay namin na Primos. Nakakatuwa lang din kasi kahit hanggang Bicol ay may nakakakilala sa atin. May gata. Yan, nandito kami sa Primos, Pares. At pagbalik namin, libre daw kami, sabi ni Matt. Kung sakaling gagawin nyo man ang pag-ikot sa Pilipinas, maniwala kayo sa akin, nag-enjoy na kayo, nagkaroon pa kayo ng madaming kaibigan. Pero sa kasamaang palad, maiksi lang ang oras natin ngayon, kaya kailangan din nating magpaalam sa kanila. Bawi na lang tayo sa susunod. Mabiyahe pa kasi tayo ng malayo-layo, around 700 kilometers pa siguro ito hanggang sa bahay. Thank you, thank you.
Next time. Salamat. Day 3, Legazpi Albay to Nueva Ecija na si Bantot. Tara, biyahe tayo. So bali, pinili namin umalis na lang ng mas maaga kasi sa nakikita namin wala ding clearing yung Mayon ngayon dahil umuulan dito tuwing umaga. Kaya wala, negats talaga. Medyo nakakapanghinayang sa akin na aalis kami ng maaga at hindi pa nasilayan ni Bantot ang napakagandang Mount Mayon. Pero madami pa namang pagkakataon, babalik pa tayo dyan. Nagpagas lang kami ng sandalian tapos babiyahe na. Ito yung mga pagkakataon na tinatamad na din akong mag-video dahil pagod na din kasi talaga yung physical kong pangangatawan sa totoo lang. Kaya konti na lang yung mga clip na makikita ninyo. Naalala ko pa nung nagbabike kami dito, yung kalsada na to manipis lang, tapos dyan kami sa gilid nagbabike kasi madaming dumadaan dito. Ayan o, dyan! Dahil dumadaan dito mga bus tsaka trailer. Kaya hirap, ang hirap talaga. Di ko maisip na nakapag-bike kami dyan sa gilid na yan. Kain muna. 30 kilometers pa lang nadali mo. Ito pwedeng pwede eh. Tas 2 tao, ting magkatabi lang kayo. Ganyan nga lang kayo matulog. Tagibag. Dito kami dumaan sa Timonan para matesting si Bantot. Pero sa totoo lang, mababa na yung ahon dito kumpara sa San Ricardo. Kaya wala nang pag-aalala, kayang-kaya to ni Bantot. Alam nyo yung nakakatuwa lang din dito kay Bantot, kahit madaming tawang nagdududa dito, kayang-kaya niyang umahon sa mga bundok katulad ng nakikita nyong video ngayon. Kung tutuusin, mas malayo pa nga yung narating nitong aking surplus na minivan kaysa sa mga dati kong sasakyan na nagamit. Pasensya na kung medyo nabubulol, inuubo kasi ko ngayong mga panahon na to, pero sana naiintindihan nyo pa din yung sinasabi ko. Baka malaglag, baka malaglag. Trip nila oh, kakaingit oh, ahon sila oh. Ingat po, ingat. Tuloy-tuloy na pala yung naging biyahe namin, tapos mga 2:00 ng hapon nung nakarating kami ng Cavite. Dito nagpalipas at natulog muna kami ng halos 4 na oras. Tapos kinagabihan, dun kami bumiyahe pauwi naman ng Luzon. I mean, pauwi pala ng Nueva Ecija, sorry. Bumanat pala to kanina ng expressway. Oh, baka may magtanong, yes, pwede to sa expressway. Ayan oh. Dito kami sa Cavitex. Headlex kami mamaya. Continue on Claredale. And just like that mga kabatak ay naiuwi natin itong ating mini camper van na si Bantot mula Davao City hanggang dito sa Nueva Ecija. Napakalayo, 'di ba? At saka nakakabilib dahil wala kaming naging problema, kahit minor or major na problema ay wala kaming naramdaman. Napakaganda pa ni Bantot dito pero gagawin naman din natin tong camper van. Tatanggalin natin lahat yung mga nakikita nyo dyan. At para naman sa specific na topic na to from Davao to Luzon, ito yung mga thoughts ko na pwede nyong gawin at hindi nyo dapat gawin, at mga for sure katanungan nyo din sa pagbiyahe ng mga ganito kalayong ruta. Eto na lang, sagutin ko na lang siya by video. Hey guys, this is Lem Official at kakauwi lang natin from Davao City at naiuwi natin yung ating sasakyan na si Bantot. Grabe, sobrang kalat ng kwarto ko, pagpasensyahan nyo na. Pero magbibigay ako sa inyo ng mga tips, mga do's and don't sa pagbiyahe from Davao to Luzon or vice versa or kahit saan naman siguro gamit ang minivan. Pagpasensyahan nyo na po yung mga kalat ko dito at yan, balik tayo sa topic. Siguro unang tip ko, magbaon kayo ng mga dapat baunin katulad ng mga tools para just in case na magkaroon kayo ng problema, may panggawa kayo. Know the knowledge na din kung paano gawin. Syempre, anuhin natin yung magandang tools natin or kompletong tools natin kung hindi natin alam yung gagawin pag nasiraan tayo. Pagdating sa pamasahe ng Roro, ang tawid namin, 2 beses lang kaming sumakay from Surigao hanggang Leyte, tapos Samar hanggang Bicol.
parang umabot lang yun ng mga 4,000 pesos, sabihin na 2,800 plus 1,800 something. So yun lang yung ginastos namin. Sa gas naman po, inabot kami ng kan na nga na gas natin. Hindi ko na maalala masyado. Parang basta in total na lang mga kabatak, 25,000 pesos. And yung mga ibang tanong gagawan ko na lang ng different content. At ngayon kasi sobrang pagod ako, pero gusto ko pa ding sabihin yung mga bagay na to, mga information na alam kong kailangan nyo. At ayun, thank you kasi patuloy kayong sumusuporta from cycling natin hanggang sa ngayong magva-van life na tayo, magsiset up tayo ng van, nandyan pa din po kayo nakasuporta sa akin. Salamat ng marami doon mga kabatak. Sobrang na-appreciate ko yung mga bagay na yon. At pinapractice ko din na mag-vlog ulit katulad nito kasi kung napansin nyo yung mga videos natin, puro voice over na siya nung mga nakaraan. So parang nahirapan na akong humarap sa camera ng ganito. Pero ngayon, tingin ko inaayos natin at sinusubukan uli natin yung ganitong vlogging style. Kasi ito naman talaga ang uso dito sa YouTube at ito din yung gusto kong gawin. So yun lang siguro mga kabata. Kung may tanong man kayo, pwede nyong iwan dyan sa comment section. Pwede nyo din akong i-PM sa Facebook page natin, sa email for business collaboration, and susubukan nating sagutin yan. Abangan nyo yung part 3 nito kasi isang video lang yung gagawin natin kapag kinonvert natin si Vantot mula sa itsura niyang maganda hanggang sa maging bago na siya. So paano? Pahinga muna tayo at thank you talaga. Sobrang thankful ako kasi nabili ko na yung matagal ko ng pangarap na camper van at sana kayo din, patuloy lang tayo sa hard work at for sure makakamit nyo din yung mga pangarap nyo sa buhay. Katulad ko, nagsimula lang din naman tayo sa wala, sa konti lang, as in, tapos pinilit nating paramihin kung ano yung meron tayo. Yung mga blessings natin, napilit nating paramihin. Kaya, yun. Thank you sa panonood mga kabatak. Pasensya na sa kalat ko dito sa lamesa. But anyways, again, salamat po.